Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprung from the dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabuk Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization to bring relief among the residents of Tabuk, Lubetad, and Iquio, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread the path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced with the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng pangunguli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito po Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakakapekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment for at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Yung
Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then, may total limits off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total limits off is habagat po siya dito sa place namin. So, mag-revision po yung aming operation September up to May. Yung total limits off po, dahil ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunihin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga tambot kung may sira po. Para po makaprepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total limits off, meron din po kami capability building, mga trainings na pinakandak po namin para tuloy-tuloy na yung aming kaalaman. Kahit wala kami po operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now, clocking its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas in duty for the day, with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Total limits off po, wala po kaming Lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund building na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta po sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. So, meron na po kami Talipapa. Usually, dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tinatangkilik po talaga at na mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced Kabiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kabiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. Ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket Center Digital na ilo ang munisipyo sa Leon. Ari kita din subon sa ilang Ministry of Food Terminal open mas kilala ka Bagsakan Center. Mali, kag, nanindahan na kita. Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why isang rason kung sa kita ang nabiyan na pagsuportahan na pang-lagi ang matangkad na pagsakan kang Leon Municipal Food Terminal. So, mga 25 years ago, in-establish siya kami sa Bulikan Day Amad. And now, isa rin dyan parang diyan ng mga farmers na makatungkol ng mga farm products, hindi lang matagaling kundi ang mga adjacent municipalities na kadali po na ng ilang farm products pag-baligyan sa mga lain mga buyers natin. So for now, natin yung mga farm products na ginadarayan diyan, not only dito lang sa Iloilo, but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa mga Cebu, mga Negros, and even Metro Manila. So kita rin ang halos na supply ng mga fruits and vegetables dyan sa Region 6. In terms of regulation ng ating Municipal Food Terminal under the management ng Pangustang Local Government Unit of Leon, and we are in charge na sa price monitoring to ensure na insakto man ang presyo sa natin sa mga kanon o ginabigyan sa natin ng farmers kaya kabulig sa amad. So monitor natin everyday since ang operation ng ating Municipal Food Terminal is everyday ka na. Ang ating Municipal Food Terminal na kung nabulig sa ating mga because may access and dandan o yung kaganda sa mga buyers natin. So paasang natin na, pag-ibigyan natin ang mga baligyan natin ginaaboy lang sa mga few days because sa oversupply. But sumbong we're very fortunate na Bagsakan Center ng kita o food terminal na ating mga baligyan alos mga bakal na mga baligyan sa ating mga and we are inviting sa ating mga tourists na those na gusto mag-visit sa ating mga Municipal Food Terminal na magbakal ang mga pesca, mga ulitan na naging mismo sa mga masabala sa liyan. Maayong aga sa ating mga tagpapagin, sa ating mga live viewers, sa ating mga Facebook. Maayong aga din, kag sa kanan natin ng mga farmers, sa kanan natin ng mga fisher folk,
sa Municipal Agriculture Office sa Bigonia, Western Visayas, sa ating Provincial Agriculture Office, kag City Agriculture Office man, laayong aga sa ating tanan kag isa na naman kaadlaw kadupag-uot ito ang ating pag-istoryahan mag-sentro sa ating mga kauturan ng mga indigenous people dito sa Western Visayas kung sa diin yung 40 programs sa Department of Agriculture nakahatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agad na naguligan kag mapasandit na din ang kalangihan sa ating mga kauturan ng mga IDs. Yan sa mga episode, makaudol natin ang isa man sa mga leader sa isa kasisyon dito sa Western Visayas na miyembro o kagatapo man sa Indigenous People Park nakaambit sa pila ka mga intervention from the 40 program sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ma'am, ayong aga, pagtanan niya sa ating tanang mga pagtanamadi. And ako, di mo dala mama, introduce mo pangalan, ang mga asosasyon, at ang mga address. Ako si Aileen Bonito Figueroa, tulog man travel niya ang ipakawag na. Amon na dito sa mga indigenous people of Uyang. Yes, ang una na po mo tanongkot ma'am, ano bala ang mga nagapangunang mga commodity o mga agricultural products na pinaproduce na lang niya sa ating asosasyon, specifically sa Barangay Uyang sa Pagkakawakan. Ako na sir ay taon kami i-40 amaka. Kung amaka makaroon sir ay tamat-ama ko nag-asinsuman. Sa muli ka 40, tawa na na-itabuno. Tao sa diet, mga materialis, mga buto, mga maga, mga bara. Ito ngayon sir, ay nagtaon man sa taging hapon mushroom, tapos may nagpapiling sa nakanong mga fiber, ang pag-uwi ko, mga fiber. Kaya ko na sir, ay ito kami, mga materialis. Kaya dyan sa katibo. Ano mo para sir, may medala kami ng product. Kasi ang bakal. Tapos sir, may among mga nakaudo po na sa muskubida. Lalim sila para ito ay materialis. Pero ay wak na tapos pero pero pinaparado ka na karagatan. Ano yung para ito. So sir ay sa among pagkong sir dito, okay, mabulig man sa amon na bilang IP para sa Uyang, makabulig sa amon na inunga sa orilidad daw yung amon nagkala. At ipano, amon ito sa parahon. Yun mo lang sir, ang ang programa ng booking. Kung kami sa mga akang tigno nga amon man na i-adapt sa amon na Bali, adaptado rin yung namin. Kapag sir, ang amon na kumitanan sa Pila na kamo ka-years mo, pila na hindi kaya po yung indigenous people of Uyang? ano lang sir, the 7 years na. 7 years na. And sa 7 years ng mga operate na, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero naman sir, may among bayad sa baril sir. Tapos ay nag-deliver sa leaders and backout. Pwede na-deliver. And madami na rin kamo man ng mga napasakutan ng mga market matchings ang DA40 program. Pag ano naman ang mga pagpapangkat kung mga strategies na pinapakutubang ninyo? Okay pa sir? Ginaapo ba namin sir? Ginaapo para na namin para batiin kami para mga aning sa ito na intindi kami para nakapulog kami sa ulilipat daw isang kami nakapragdahan sa mga natin. Yes. How about naman ma'am sa pag-advance ko sa ating mga produkto? May araw kita sa mga challenges sa pagpapangangkat na ginapangatuban ko na ginabiyahe natin o kung ginadilong natin ang ating mga produkto? Sir, ako ginabibigyan ng dancer sa akin. Kasi wag ko lang ang mga kandil. Ang pinakabal-habal mga dito sa Barangay Uyang, Antuya sa Mamang Ibakaw, may kinakabal-habal ang sir, ang sito ng tol, ang nag-direct sa amo. Sa inyo
pagpananaw man anong mga suporta from the government o kung from the Department of Agriculture, specifically with the 40 program, ang kinahanglan at mas matataas pagid ang volume o kung mas makalami pagid ang kalidad, especially sa atong abaka products. Paano naman ang dumpster kahit ang pinakain? Mas meaning, dahil ito ang dumpster na paano ang dumpster sa mga sila hingaan sa among ito. Ano po na yung sila? Parehas mga kapag ang machine, kapag ang na service, ang gawa, mas din hanggang gusto na hindi ang mag-prepare ito sa among mga ito. May ano po din ang sir, ang iba at dali, may puti pa ang maging tayo. Ay kasi yan, buo na po sir, ay haligiya, ang kalami sa handa, Yes. hangga lang sa nataabot sa akin. Sa pili ang akin na, Ang aton nga abaka products, ang pinili nga alam ko. kasi, hindi alam po sir, tinatang na ba kasi yung tubutin kasi lang natatang. And sa palabuto nga, di man in the future, ano pa din ang mga plano, especially sa ating organization, ang ating business people na yan, may dantanan sa pagkasarilog pa rin sa ating mga futuro. Ang plano naman sir sa abaka na maginatan sa buhay, kung makuhaan kami sa ang kita niya ang sinahan sa produkto sila. Ang among pala ng mga ano ba lang hindi pala sa abaka, nagkagana na ang among pagkasyon para may pagkakang pero ang nagtrabaho, may araman sila video, pero ang sa sila lang at pinaganakan. Dahil yung pinakamakatulog ma'am sa Kaya, 155. Estado na siya. Estado na sa DA at sa DBI. Sa Duli. Sa Dole. So, paano yun ang gina-manage no, with the numbers of 155 na mga membro sa association? Paano nyo gina-manage o kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga membro? Ang gawin siya na sa mundo at ilang siya. May anak at ilang siya na sa kabulan pala siya. Yung ano bala, nag-mubala kami sa pesos sa kabulan. Sinisang amon na presidente sa amon association. Kung magdamo na ang amon kwarta, ang mga anak wala mo wala sa amon group. Natabandan sila sa Andra sir, para na may product na po ang amon association. Yes. Hindi kami sa amon presidente ko sir. Hindi pala kami sa amon taon ni ang focus ang mga pato para magdamo pala ang pato. Hindi sila na kami ng mga people sir. Yun ang aming kapasitanay. Oo. Aside sa abaka naman na pinagkiba natin ng mga products, narabalabot ang mga livestock, poultry, o yung mga... Koki sir, wala pa sir. Ang dihatag lang sa koki, ano kaya sa gusto nila, pero dihatag sila sa mga Pero aside sa ginatag sa koki, naman na ang ginaproduce natin ng mga agricultural ng mga products. sa amon. Hindi sa inyo lang. Sa amon lagi. Sa amon din sir, may amon din na mga product kami ko ng mga tawag namin sa amon sir, ang bambuno ko. Amon nila sa amon. Pag ang mga products sa amon sir, mga saging, babi daw ko mga yan. Nasa daw sir, malayo pang talagang sa market ba. And sa atin naman nung sa part naman sa mga kabataan ito. Oo sir. Paano nakapulit naman yung pila ng mga pag-produce natin sa agricultural products sa ating area sa eskwela naman nila sa ating mga kabataan. Nakarating ako sir ay sabi ako sir ng PS. Bakit lagi na sir? Ang sir. Wala kami kung sir akong bata. Pero sa buong sir, hindi ko katatlo. Pero ang bukit sa gobyerno, pati sa DSWD, ang bukit yan na paginabang ko. Naligamit sir ang aming bata ako sa bukit sa bukit ko. Pero para sa akon, bukit sa gobyerno, kapatuloy niya ang mabuling para sa amin ko kami bulit. And ang regarding naman mo sa mga training sa paghanas naman sa pila ka mga
agencies tapos specifically sa Department of Agriculture, paano naman nakabuti na ang PE4K program na igangkana naman yung sa kapito sa imo ibalo o imo knowledge and skills as an IT farmer at producer. Ako na din sir, mabuti sa program. Labi na din sir, ang ginahatag sa amon o mga kapatid. Ang ginahatag ko sa amon ko abing training ko ang isda. Yung isa ko baka na aglas sa mga aglas sa mga kasambutan. Bigyan ka na yan sir sa tao. Kung hindi ka man dyan, sir, may nakatag na ng gobyerno. Bakit may ginadap kami sa iba, na daw ginapatiwala na. Pero may awa man sir, hindi man talaga tao na nakakagla sa gobyerno sa mga amsila ang natin. Kaya naman na matutungan may araw. And isa naman yun ang as farmer, as manguna, ano naman kabuli ka, pila ka mga trainings sa Department of Agriculture. Para sa akin sir, kada nag-inig sa bago, kasali ako kay parang sir sa na ang mga tao sa barangay sa bago. Bago, marami sa mga training, una-una sa BPI. Pangalawa, ang ano mo, sa farmers, tubuan kami sir sa bukaan kami sa mga ay siguro yung takaan dyan sa isang buwan, isang mga sikulan, kasi nasa mga sikulan. Kami ko sir, ang kalabasan ng no, upa, ang siguro sir, may dalagata. Katuwa na sir, nagmatag na ang isang sibling sa uyaw, sa unang inhatag, damo na ito mga pinatis. Sa ikatuwa sir, sa panghatag nila isang tuwi. Bakit na ito ma'am, dami na kayo ang difference lang sir sa amin, ang pag-isip ka paan. Kasi lang sir, ang climate change lang sa amin. And Oliver, din naman sa atin ng mga pinagkakapon kita ito na part kita sa IT community, paano naman ang PE4K program nagabundig sa pag-preserve sa ating mga cultural practices samtang gina-improve natin ang ating livelihood. Okay na lang dito sa ano. And ginamit sa naman ang ating cultural pinagkakapon kita sa IT community is being preserved. We also take naman ang 40 program natin designed para sa ating mga IT ng mga kauturan. Sa siguro ma'am, nararamdaman kita mga ongoing na mga trainings o kung mga pagkakalas na ginapasatukan na doon na mas sandog ka dito ang atong asosasyon. So sir, ang training sa mga bagot ka, training kami sa bukaw sa ating ang maridulis ko mong sir, ay sa Ignite. Kasi Ignite sir, ano mga paputikmahan ng among mga akilan na daw receive. Parang, dahil nga, dami-dami na siguro ang kapit sa aming kapatid ng mga artista ko lang, sa artista. Ang mga nagpapila namin siguro, bawal na ganyan sa aming itasan. Ano nakikita namin sa busa. Ano sa mga training natin sa mga kapag madami ko mag-training at ginagamit sa mga IT. And as part sa uyang indigenous people na uyang na paano naman nakabilibiya ang pag-attend mo sa pinaka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagkatugan ng sa ating mga customer. Mga lagagid sa sir, mga nasa DA po kapag training sa mga kumulyo o lagi na sa business. At sa una sir, ano tawag sa amin, hindi ako balo na sa sa baka. Pwede mo buwan niya sa DTI. Ang mga tao, hindi dari ng mga materialis. And curious lang ako mo, bilang mga parte o kong sa IT community, sa sigurado ng mga practices from your ancestors na mga sa ating mga pamilya, ang sa gihapon ang tina-apply natin sa pagpanguna. Sobrang sa amin sir, ang namin sa buong pinatubuan ng tali sa training kung paano natutulog sa mga liquid na nagagamit sa kanila. Pero ang mga tao ko, kahit na nagagalit ka ang apply sa akin, sa mga nila, lalo sa post.
sila kay nakuha sa kurma. Hindi kami natin sa kalitas wala na sa once. Paano kami mag-ubra pala sa mga dito kami namin sa kurma. Sapat-sapat sa uma. Kaya makuha, hindi na namin mabakal kami dito sa ako na niya, ang nagmaya namin, dahil kami hindi bigyan na ang mga tabi na, mga kasama, hindi na batay, hindi nahakot na sa amin na And sa mga kapatid, kita kami na especially natin na organization, nga naging parte sa DA40 program, ano kita rin natin na nakapsyagan bilang parte sa komunidad. Asa na na sir, ang nag-aabot sa aming lugar na maalit sa ano, nakabulit sa tanan namin sa kuna sir. Ang nakakaiba sa buong, nagpapalagyan sa buong guys, ang training, paano sa Pasti mo yung pinapusan ng mga tao na nagtuon dito sa training. Sama ka pinapusan, ikaw wala magpapamati ng baan. Na yes, yes, And if may araw daw mga suggestions ng lookan panawagan sa ating program sa DA40 program, ano pang gitani mga suggestion o kung ma-recommend, ano din na-improve ka dito ang pila natin ng mga delivery specifically sa mga programa natin ang nag-dedicate sa ating mga IT communities. Gusto ko kani sir sa ano sa gobyerno sa library sa TV program. Gusto ko kani na dugakan ng suporta para sa amin sa IT. Para ba lang matakan namin kung ano ang pamayan para sa amin kapamilya. Kasi sa dito ang mga IT na kulang kapila kami. And sa Cebu naman, you mentioned 100% mga members, mostly na mga sa iyo organization at sa iyo association, pila ka nakabilig na officers? 18. Mga 18. And ano yung mga designation na? Okay, bilang isa ka public information officer, ano naman spread o kung pinapalagpot ang pila ka mga informasyon sa ato naman yung asosasyon at sa ato naman yung mga miyembro sa indigenous people at ayan. Kaso lang, ang minsan nakasal sa akin. Sige, hindi ka na. Isa kami gusto, mga tagawang ablaw, kami yung power ko. Pero ang aming ginagamit kasi, ang nakawa, sa mga nagsikat. Okay, sir. Hindi ko sa mga sa akin naman. Kaso na sir, ang kami pinagputin sa taas sa ibang tao. Ay, ito, magig na. Hindi nila sa akin. Hindi nga di ang ating ngayon. Hindi, may anak ang pagkikin. Sa inyo mga officer, hindi ka na mo, dito sa bayo, hindi ka sa inyo. Kaya ka na nagparama. Kaya, sa tundo, sa mga mata ko, hindi ka sa ating asosasyon. Pero sir, kabati ko sila sa mga buto naman hindi sa ano sa dahil hindi ka na nagbubaya ang ako asosasyon. Sige ko sa aming kapita, aming mga tip, ang tip na, ang asawa sa correct. Sige sa tip, maayon na tanto ang drink sa sarap lang. Kaya kung magbadag niya ba sa karang mga training. Dito na. Masya, kung may ara lang. And sa Cebu naman, kung mayroon ka matagap sa mensahe o kung magpasalamat, pwede makapalabot sa pagpasalamat at sa ating programa. Kung sa tanan, hanggang pasalamat ako sa inyo. Minsan niya kami, ipatawag kami ay programa kay kaabot kami ika at niya po ang wawas. Una sa tanan, magpasalamat ako sa daily program, sa naipoki program, sa among asosasyon, wala among asosasyon hay, wala man nag-abot tayo mga programa. Tingnan nga, una ati na mag-abot yung asosasyon hay, kami hindi ka rin magbabaga. Para pala na kami sunduan ba na? Ako na ang ginapasalamatan sa gobyerno. Ginapasalamatan ko ang mga hatag na tulit. At sa day program, COVID program,
kabay pa nga matubangan bala ang ginhatag sa amon ang mga training na ginhatag sa amon kabay na matubangan para sa gobyerno mapunong pagyapon namon duwa namon na bali. Thank you, sir. And lastly na lang ma'am, gusto ko lang itamyahon o kung isa ako kung mga kataan yung mga katapo sa mga stasyon pwede gid na makabuhit sa ila. Sa mga ako ay iyawan ako sa Iloilo. Kaya ako interview ako amon na bilang leader iya ay na duwad daw sa akong asawa, sa akong kailangan kabay na ako takot sa akong amon na presidente, amon asosasyon na iyawin kami. Bilang kami isa lang yung subuon it barangay uyang ay intuwa namin para maabot ko atong handong sa atong asosasyon. Kabay nga, malugangan pa ito atong programa hingkatanan hidung-hidung. Salamat po. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Uyan from Barangay Uyang, Libacor, Aklan na naghatag din sa niyang experiences, kanyang istorya na daw-tanan sa pag-baton kung mga benefits na niya nga palabot sa DA40 program. Ginatamyaw natin si Ma'am Glenda Imatay ang focal person sa DA40 program and the rest of the 40 program na hatag din isang support na sa ating activities not only sa Libacor, Aklan, but all over Western Visayas. Ginataniwa mo natin ang katapo sa DA Western Visayas sa ating Regional Executive Director, Director Dennis, sa niya ang ating Duhaco Regional Technical Director, ang ating OAC Director for Operation and Extension si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulations sa Director Zervino P. Valio. Ginataniwa mo natin ang ating sa Information Section, si Sir James Earl Agatis, and the rest of the personnel of Arafis team na yung aga sa ating naman. Sumusunod natin ang episode, isa na naman ka-istorya sa ating mga kauturan yung mga IDs na ating mga kapatutuhan dahil natantay lang sa ating mga sila natin si Chad Capillary from here in Western Visayas, mayong aga sa ating naman. Raising livestock is a demanding but a learning day in life. From the early hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at a journey of hard-working farmer as they tend to their animals and bring them to the full livestock auction market. As early as 12 a.m., Manny already wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team order starts, making their way to the livestock auction market wherever they are. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers talk around it, able to engage in best control. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pagabot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga natabo unless naway pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagkakilo, katanaw man ang mga farmers, na kung sabihin, mabala nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha na aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nasa diin dila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-konsultar sang taniya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran.
The livestock warehousing rate are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid man kay man sang before ang mga baboy yawan kanita pangita kang amon ano wa kasi ang mga bakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan kano mo dadalagan ng tagiya sa market and then ipa ano sa mga iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga bayar itahalin sa sagwa sa mga city kag sa ibang mga lugar nga nag-aadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sa mga baboy kan mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa loan kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo hindi kami matindi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa mga ang baligyaan ay pamatalang tapos isa hindi pa sigurat ang kumpila kiloya. So kung sumahon mo isa sa may kapital mo naging isa birthday ka pa. Unlike Molo, makakita ka mga buyer na alin sa guwa pag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy doon. Sa Leon, eh siyempre may mga buyer kita kaya kung ang tinda lang hindi man kasarami kung sa pagkadamo ka agree siya doon sa Leon. A long-standing tradition of livestock trade thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Kanbangan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos, the highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you an idea, even before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we do that. And also, the limited access of the traders now because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well. And also, yung limited revenue. Ayan, appealing na nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banyakanlian that biniligan natin dyan. Not only na nag-benefit kita, kang atin na pangabulian di dyan, kag ang atin na di katapinalang tao nga mas makabulig pa dyan sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banyakanlian, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Hinuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pa yun kang kilalahan ang Banyakanlian, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From small trading posts in the back of the municipal hall
To a thriving livestock auction market in Barangay Paracuman, the Young Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan Tutorial Project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if you try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa kailan makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Siya, makita na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin na makasansak, rain or shine man na. We have our fences, na makasecure ka natin ng mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area at ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact natin yung mga farmers and traders sa ating stock market. Secondly, natin improved na animal shed. So, makita natin mas organized rin ang ating stock market. Naka-separate ang large ruminants natin ng cattle kang Carabao sa may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Secondly, we're very fortunate may digital ang kita and calibrated na weighing scale. Kasi doon na mas transparent kung kana in terms kilo, makita na din pa may 1 kilo na walang sapat. And since mo si bayan makita na kilo sapat. And we have also our improved system of operation. So, kung na big, sa kami sa 4, pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, natatapos kami 7 to 8 p.m. So, why rin so pag transaction sa mga baka na nabili dyan subject for pick up rin kami mga buyers. So, makita natin na improve sa transactions. It's because ang mga documents na kailangan ng buyer or ng farmer, di dyan ang mismo issue sa stock market natin. So, di dyan ang presence ka natin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang ating PNP na mag-issue. So, one-stop shop na ito na, dyan available mismo sa atin. Ang ating improvements na sa ating livestock market na kung yung mag-willing sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No? Sa ating livestock racers, halos ka ng planting na daranto sa livestock market at na makawit. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan na magkadto sa liwan para magmakal. So, and then, luwas sa sila Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O yung ibang ng mga provinces sa Gakadtor, dito pa rin bigla na ng baka nila. So, mas healthy rin sa buong ang transaction sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-prepare ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kaya facilities na natin ng livestock market. So, this is why every year yung development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man si ating mayor sa mga personnel kung sabihin provide the batang tradisyon o kaplantilla na mag-operate o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel na na-assign dyan and under sa management ng Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami ng assessment together kami ng stakeholders, nakakanda kami meetings, pagpinananan with our traders, with our buyers, with our livestock racers. So, kung paano mag-improve ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon Palawan now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions.
So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So mayami mga employees, kami mga personal, kami nga naka-fill dito, kag sila ang nagatang issue sa nag-receive sa payments, nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami na lang nag-record ng income, kami monitor ka income, kag kami na lang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga reminants, mga tawag ng dana. And then, nag-collect ng kita kang weighing fee. So, kamagamit sa makakiluhan para magpakilo, nag-collect ng kita. And also, yardage and transport fees. So, mag-in and out ganyan ang mga baboy or baka, nag-collect kita kung transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung nagpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, kung also nagpa-transfer ka ownership, may ginabayad man. So, ang ownership transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury sa lang sa transfer of ownership na mga couples natin. So, firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn. Kung nakakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginalimayin din namin ang mga nag-post ng kami dito na always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may hamukang banwa, sa pundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga future mga projects. So, ang part ko natin ng income sa ating auction market is exclusively used sa market na mismo. So, ito na nag-inform. But part of it, nag-inform ka na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat namin din dyan, ginabalik din namin to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo na halin sa national, na na-receive natin, ginabalik natin to improve natin auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shop while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the inspection clearance, animal healthcare certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring seamless and efficient livestock trading process of the all around. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So, we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BI, and of course with the help of Japan to KI, isang dito yung Leon auction market at isa yung Sibalan auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa Kaliman performance, we are regularly monitoring the transactions. Yung volume ng transactions natin sa auction market,
we are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets ay properly proper yung handling. So isa yun sa ating sinusecure. So part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain na ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we are conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Liam is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang yung municipality ang nag-trade. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.